Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, topic natin ngayon po today's video. Duque, itinurong mastermind si Digong na siya daw umano ang nag-utos sa kanya na i-transfer ang 47.6 billion pesos mula sa DOH papuntang PSDBM. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. Lahat ng social media, lahat ng mainstream media, yan ang balita. Kaya nga sabi dyan sa Philippine Star, Duterte authorized 47.6 billion pesos PSDBM fund transfer. Sabi nga ni Duque. Yan guys, di ba? Napakalaking pera nito guys. Hindi to biro. Kung ilalagay mo ito sa bahay mo lang, pinapalit mo ng 100 pesos, baka hindi magkasa to sa laki ng pera na to. At ito rin daw, ang sabi ni Gordon, ang talagang pinakamatinding skandalo ng century o pinakamalaking corruption na nangyari kay Digong. Yan guys, kaya mainit na balita yan. Kasi nga kahapon, nagka-hearing dyan sa camera guys. At tinanong ito ni Party List Franz Castro. Sabi niya sa hearing, sino ba nang utos sa'yo? Sabi niya, diba? Kay Duque, para i-transfer mo yan. So, walang kaabog-abog talagang tinuro na. Sabi niya, publicly, in-announce ni Pangulong Duterte, sabi niya, na siya yung nag-utos talaga sa kanya. So, ang tanong kasi dyan, tama ba yung pag-transfer? Illegal yon, ayon kina Senador Gordon na nag-imbestiga nito nung kasagsagan na yan. So, ibig sabihin guys, ito kasi si Duque, naipit na. Wala nang kawala kasi guys, di ba? Pinatawag na siya. At saka unang-una, may kaso na siya sa ombudsman kasama yung dating undersecretary ng PSDMBM, itong si Christopher Lau. Kaya matindi talaga to guys. Talagang pinag-uusapan. Kaya nga di ba nakakasuhan na nga sila at maraming nagsasabi na kailangan daw isama na rin itong si Digong. Di ba? So kasi guys yung PSDBM na tinatawag na yan, yan yung mga taga-bili, di ba? Ng mga common use supply ng mga gobyerno, kasi di ba yung gobyerno natin, ano ba, DPWH, DOH, DepEd, lahat yan may kanya-kanyang department na procurement na kailangan bumili. So ginawa yung PSDBM para mapadali na lang, pero hanggang sa common supply lang dapat, kagaya ng lapis, ng papel, at kung ano-ano pang mga office supplies na kailangan ng opisina ng mga departamento sa ating gobyerno. Diba? Dati kasi guys, sa hearing, hindi binabanggit itong si Digong eh. Nung nagkaroon ng hearing to, di ba, nung kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman itong si Gordon, hindi binabanggit itong si Digong. Pero ngayon, dahil tapos na, siguro, naiipit na nga itong si Duque. Sinasabi siguro ni Duque, pare-pare naman tayo nakinabang dito. Kailangan ko nang magturo. Ayun na nga. Tinuro na nga itong si Digong. Kasi 'di ba, ito guys, panahon ng COVID. 'Di ba? Ano bang simula nito? Panahon ng COVID nagpasa yung Kongreso o yung Kamara ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na kailangan pondohan yung pandemic COVID-19. Dahil nga biglaan to emergency. Kaya naglagak sila ng napakalaking pera diyan para nga malabanan, masolusyonan yung umiiral nun na pandemic, 'di ba? So, may problema nito unang-una ang DOH. Kasi usapin ng health yan, di ba? So, natural, sila yung chance dyan. Sila yung may mga malaking role doon. So, ang pangalawa yung DepEd. Bakit DepEd? Kasi nga, ang panahon na yun, walang pasok yung mga estudyante, di ba? Walang labasan. Sa bahay lang. So, kailangan din ng supplies, di ba? Sa opisina, ng, sa mga eskwelahan din o mga paaralan ng mga teacher, kailangan bumili ng laptop dahil online nun, di ba? So, anong ginawa ngayon ng DepEd ng panahon ni Digong? Itong secretary dati, itong si Leonor Briones, di ba? Bumili sila ng laptop na kung saan
di ba? Imbis na makamura at magandang quality, mas mahal pa yung binili nila at pangit na quality na hindi naman pasok doon sa specs ng DepEd. Kaya naging controversial yan, naging corruption din. At sino naging ano yun, sekretaryo na nga si Leonor Briones at panahon din ni Digong. So ganun din sa DOH guys, di ba? Mula sa DOH, pinasa rin sa PSDBM. Na kung saan, kailangan ng taong bayan ng face mask, no? Di ba? Naalala nyo, mahal pa niyan, di ba? Nakakaupos yan. Face mask, face shield, PPE sa mga health workers. So, ang nangyari dyan, imbis na mapamura, yung makuha nila, natural, di ba? Pag may mga ganyan, may supplier, may bidding, dapat pinakamura, quality, yun ang mananalo. Pero ang nangyari, di ba? Pinakamahal ang nakuha nila, hindi naka-discount ng gobyerno. Kaya yung pera ng kaban ng bayan, tinatanong natin kung saan napunta, ayun na nga, inamin na ni Duque na si Digong ang nagputos. Di ba guys, nakakalungkot, di ba? Nakakalungkot. Sa kasagsagan ng COVID, na ang lahat ay na-stop, natulala. Di ba? Mayat maya may namamatay, mayat maya may nako-confine. Dumating pa sa puntong ang daming drama, di ba? May pera ka, di ba? Na balitaan ba natin, di ba? Balik tanaw lang tayo guys. Even yung mayayaman, hindi nakapagpa-hospital ng kanilang mahal sa buhay. Dahil punuan nga, di ba? Punuan ng hospital doon. Ang ginagawa ng iba, pumunta sa iba-ibang lugar para lang makumpay ng kanilang mahal sa buhay. Minsan, di na maabot, namamatay na. Dahil na lang natin na meron. At nagkataon pa dati, di ba? Sa PGH, ang daming nakapila guys, kung maalala nyo, nasa labas. Ang daming nakapilang nasa labas na papasok lahat ng PGH dahil walang room, naghihintay sila sa init, di ba? Sa labas ng hospital. At maraming hospital pa yung ganyan mga eksena. So, ibig sabihin guys, sinamantala ito. Sa kasagsagan ng may mga namamatay na tao, may nagugutom, di ba? Wala tayong trabaho noon, stop lahat. Pero itong ginawa ng mga grupo ng Davao nila Duterte ay nakakagawa pa ng ganitong korupsyon. Di ba? Kaya na-file ng kaso yun si Duque. Di ba? Dahil nga dyan sa kaso na yan. At yung si Undersecretary Christopher Lau. Kaya marami nagsasabi, di ba? Common sense lang guys. Kung ikaw si Duque, 47 billion, itatransfer mo ba yan kung walang utos ng presidente, di ba? So, natural hindi. Ngayon, kung ikaw nga si Duque, dahil DOH secretary ka, under ka ng presidente, natural, pag nag-utos yan, oo ka na lang. Di ba? Wala kang choice eh. Boss mo yan eh, inutos na yan. Unless, kung makonsensa siya at nag-resign siya, naku, President Duterte, hindi ko po magagawa yan dahil illegal po yan. Magre-resign siya. Kung gano'n na nga na yan. Ang problema, ang dami na nanawagan na mag-resign. Di ba? Itong si Duque, nung panahon na dahil hindi masolusyonan yung COVID-19 pandemic natin, in-stay pa rin ni Digong. Di ba? Sabi pa nga niya, si Duque nga daw ang hero niya. Di ba? Naalala niya guys? Yung pala, ito yun. May nasa likod ng 47.6 billion pesos na kanilang tinransfer. At sino ang nakinabang nito karamihan? Ang Parmali din. Di ba? Na kung saan itong Parmali ang may-ari, tinatawag nilang Michael Yang. At itong si Michael Yang, di ba guys, ay Presidential Advisor on Economic. Pinaka-posisyon niya guys, di ba? Ni Digong. Kilala niya. May nagsasabi pa itong si Bongo. Di ba? Senator Bongo ay may kinalaman din. Alam niyo kung bakit? Natural, lahat ng inappoint ng tao niyan, di ba? Sino ba yung alalay ni Digong? Hindi ba si Bongo? Lahat ng ma-appoint may clearance ni Bongo. Yan ang papel ni Bongo. Napakalaki. So, yung itong mga nakasuhan at mga iba pang kaso, di ba? Mga personnel na nakasuhan. Natural, alam ni Bongo yan, di ba? Kaya, ang sabi ni Senador Dick Gordon, may kinalaman yan kahit sinasabi niyang wala siyang alam. Yun ang sabi ni Dick Gordon kasi nagpa-interview siya kanina guys, napanood natin. Kaya nga sabi niya, kasagsagan guys, di ba?
Itong mga Duterte boys na galing ng Davao. Di ba? Galing ng Davao, tapos yan, sila Christopher Lau, galing ng Davao yan. At yan ang nilulukulok sa pwesto. Parang sabi niya, na porsi na nila yan. Parang nakita na nila yan. Kailangan may tao sila doon. So nakita natin guys, di ba, sa panahon na to, lumalabas lahat ng baon ni Go. Yung usapin ng extrajudicial killing, di ba? Nakaambang na yung ICC. Yung usapin ng Pogo, di ba? Mga Chinese din yan. Ang sangkot dyan, di ba? So, pera ng taong bayan to guys. Nakakilabot talaga to. Pera natin to. Tayo magbabayad dahil inutang lang din to guys. Tayo rin magbabayad. Pero napunta sa mga bulsa ng mga korap na opisyal. Magkakasangkot dito na parang sinindikato Pilipino sa gitna niya ng pandemic. Di ba? Kaya maraming nagsasabi, di ba? Sabi nila, si Digong, best president. It's coming. Change is coming. Yung pala talagang scamming guys. Di ba? So sana, ang dalangin natin dito dahil public interest to, pondo ng kaban ng bayan. Sana managot ang managot. Di ba? Kahit medyo mabagal, alam naman natin ang justisya sa atin mabagal. Importante magkaroon ng katarungan, justice para sa ating mga mamayan. So kaya guys, anong masasabi niyo dito? Malaya kayong mag-comment. Di ba? Tama ba na idamay itong si Digong dahil siya nga daw ang nag-utos, di ba? Siya nag-utos para ilipat ang illegal na pag-transfer ng pondo ng 47.6 billion pesos sa PSDBM na ginamit sa pandemic. Alright guys, hanggang dito na po. Kung yung vlog, thank you.